guys is about pagsasarili or masturbation. Ito po ay matagal ng requested video po ito since last month pa. Patuloy akong nakakatanggap ng mga requests until now. So I decided na gumawa na lang po ng video. Although marami na po akong nakikitang gumagawa ng video regarding dito, mga doctors and mga medical practitioners. So I'm pretty sure meron na rin po kayong alam tungkol dito. Ang unang tanong is, may masama po bang dulot ito sa kalusugan? Bigyan ko na lang kayo ng mga tips tungkol dito. Maaring narinig nyo na ang pagsasarili or pag-masturbate ay nakakasama sa inyong paglaki, nakakabansot daw, hindi na raw kayo lalaki kapag madalas nyo itong ginagawa. Maaring makaapekto daw ito sa inyong erection. Maaari daw mag-cause ng infertility, maaring mag-shrink ang inyong genitals or magkaroon ng addiction. Lahat po ito ay hindi totoo. Kasi ang pagsasarili ay nakakabuti sa inyong kalusugan. May mga health benefits po itong naibibigay sa atin. Number 1 na health benefits nito ay Number 1 is nagre-release ng sexual tension. Nakakatulong ito sa mahimbing na pagtulog. Nakakatulong ito para ma-improve ang iyong body image. And ini-improve din ito ang iyong self-esteem. Tumutulong din ito para ma-treat yung ibang sexual problem ninyo. Tumutulong din ito sa mga muscle tensions or yung mga cramps sa babae. Menstrual cramps or regla. Pag may regla yung babae, di ba, masakit yung puson. Kapag strengthen din ito ng muscles doon sa pelvic area and doon sa anal areas natin. Yung orgasm na nararamdaman natin sa pakikipagtalik at sa pagsasarili or masturbation ay pareho. Pareho po itong nagre-release ng endorphins. Ang endorphins po, yan yung parang pain reliever. Hormones po ito na nagbablock ng pain sa katawan natin at once na-release to, nakakaramdam tayo ng magandang pakiramdam. Para po itong pain reliever sa katawan natin. Once na nagkakaroon tayo ng mga orgasm habang ginagawa natin ang pagsasarili. The question is, ilan beses po ba dapat ito ginagawa? Iba-iba yan. Yung iba, ginagawa ito ng madalas. Yung iba naman, ginagawa ito isang beses sa isang araw, isang beses sa isang linggo, o isang beses sa isang buwan. So, depende po iyan. Yung iba naman, hindi talaga gumagawa nito. But ginagawa mo man to o hindi, gaano man ito kadalas na ginagawa mo, all of this are perfectly normal. Kung ang pagsasarili mo ay sobra-sobra na to the point na nakakaapekto na ng iyong trabaho o nakakaapekto na ng iyong social life, siguro dapat kumonsulta ka na sa mga counseling or therapies. Pero kung hindi naman naapektuhan ang pang-araw-araw na buhay mo neto, well, you are perfectly normal. 10 sa mga kaibigan mo, 7 hanggang 8 dyan ang gumagawa nito. Hindi lang po mga lalaki ang gumagawa nito, marami rin pong babae ang gumagawa ng pagsasarili. Naman pong masama doon as long na sa sarili mo yan ginagawa at hindi sa ibang tao. At syempre, sa mga private place mo ginagawa yan. You know what I mean, guys? Then, another question is, it's okay po ba na sarili if you're in a relationship? Well, depende sa inyo yan. But for me, definitely, wala akong nakikitang masama dyan. Pagsasarili or masturbation while you're in a relationship ay hindi ibig sabihin na hindi ka nasasatisfy doon sa partner mo. Ganun yun. Maybe it's just a great way to figure out kung nasaan yung mga spot na may stimulate ka talaga, na kailangan makabisado mo kasi yan tulungan mo yung katawan mo na malaman kung nasan yung mga weak spot mo. Para nang sa ganon, matulungan mo yung partner mo na mahanap niya yun. Kapag alam mo yung mga spot na yun sa katawan mo, pwede mong sabihin sa partner mo kung saan ka nakakaramdam nung stimulation talaga. So that way, pareho kayong happy sa pag-orgasm. Thinking about sex with your partner ay nagbibigay ng mas maraming sigla at saya sa relationship ninyo. Depende po sa inyong dalawa yan, but for me, wala akong nakikitang masama doon. Other question is, may pagkakaiba po ba ang pagsasarili ng babae sa pagsasarili ng lalaki? Well, actually, mas maraming similarities ang pagsasarili ng babae at lalaki kesa dun sa pagkakaiba. It's because everyone masturbates differently. So, walang tama, walang mali kapag ini-execute mo na ito sa sarili mo dahil ikaw nga ang nakakaalam kung ano yung mga body parts na i-stimulate ka. So, walang mali, walang tama, wala ring malaking pagkakaiba. Mas marami yung similarities kaysa sa pagkakaiba. So, regardless of your gender, babae ka man o lalaki,
masturbation is healthy and totally normal. It's a great way to know your body and what feels good. It's 100% safe para sa pregnancy and sa mga STD. Last question is, pwede po ba kayong magbigay ng mga tips bago ito gawin? Again, ang pagsasarile or masturbation is a great way to know your body. Hindi ka dito magiging bulag, hindi ka dito magiging paralyzed, hindi ka dito stupid kapag ginagawa mo ang mga bagay na ito. Dahil ito ay perfectly healthy and normal. Mapa anong gender mo man, babae or lalaki ka. Hindi rin po ito pwedeng maging dahilan kung bakit dumadami yung iyong tagyawat or pimples. Hindi rin po ito ang dahilan kung bakit hindi ka tumangkad dahil sa kakaganon mo, nabansot ka na. Hindi po totoo yung mga yan. Hindi rin po ito nakakasira sa iyong orgasm or sa pakikipagtalik doon sa partner mo. But, before mo gawin ito na lang, bibigyan ko kayo ng tips. Bago mo gawin ito, is make sure na, of course, sa sarili mo lang. Second is, siguraduhin mong malinis yung kamay mo bago mo hawakan ng iyong junjun, ang iyong pipay, ang iyong vulva o lahat ng parte na private at sensitive part ng katawan mo. Make sure na malinis po ang kamay natin. Gumamit ka ng magandang lubricant. That way, kapag ka dry kasi yan, magbibigay ng mas matinding friction sa balat natin. Syempre, dry yan, so kikiskisin mo yan, possible na ma-tear o medyo mapunit, maliit na punit, yung balat natin. At once na nasugat yan or nagasgas, hindi na po tayo komportableng gawin yan. Plus, syempre, may hapdi ka ng mararamdaman, mawawala na rin yung arousal mo. So, make sure gumamit po kayo ng magandang lubrication. Yung KY jelly, na-mention ko na yun sa ibang video ko, maganda po ang lubrication, water gel po iyon. Tips is, kung gumagamit po kayo ng mga sex toys, mabuting linisin nyo ito before and after ninyong gamitin. Guys, pag hindi nyo po ito nalinis, pwedeng mag-build up ang bacteria dito at mag-cause ng infection sa atin. Kung may mga sex toys po kayo, better na palaging malinis ito bago nyo gamitin at pagkatapos ninyong gamitin. Kung i-share sa multiple partners without cleaning your toys. Kasi pwedeng mag-cause ng ng STD dahil nga ipinahiram nyo sa ibang tao. So pag ibinalik sa inyo, possible na magkahawaan. Kung may STD siya, possible na mahawa pa rin po kayo. Tip is, make sure na sa private na lugar ninyo gagawin yan at komportable kayo para hindi po kayo maistorbo. Baka mamaya ginagawa nyo yan, then may kumakatok sa pintuan nyo or inuutusan kayo ng nanay nyo na bumili sa kabilang tindahan. Nako, maistorbo kayo. Kung paano kung malapit na po kayo. So make sure po na nasa pribadong lugar at wala pong estorbo. And ang pagsasagawa po nito ay hindi senyales na ikaw ay baliw, stupid, manyakis, or weird na tao. Marami pong gumagawa nito. May pong health benefits na naidudulot sa atin ito. Yung iba ginagawa ito dahil gusto nilang ma-relax, matanggal yung kanilang tensyon, mabawasan ang kanilang stress, wala yung mga partner nila sa tabi nila, or single sila, single man kayo, or nasa relationship kayo, wala pong masama akong nakikita dito. As long na personal decision nyo iyan, that's normal. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga pinag-usapan natin dito sa inyo at nasagot ko ang inyong mga questions sa abot ng aking makakaya. Pakibigyan lang po ako ng isang malaking thumbs up kung nagustuhan niyo po ang video ito. At comment down below, huwag niyo pong kalimutan. And also, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan i-click ang ating subscribe button dyan po sa baba. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, libre po iyan. Huwag nyo na rin pong kalimutan i-click ang notification bell para in case may mga bago po tayong video as hindi po kayo makalimutan bigyan ng notification ni YouTube. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out!